Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Magandang araw sa inyong lahat, mga ka-SB at Sir Jupiter. Matagal na po akong nakasubscribe sa channel na ito at tuwing naririnig ko ang mga kwentong kababalaghan tungkol sa sapi o multo, naiisip kong ibahagi rin ang karanasan ko noong 2017 nang magbakasyon ako sa Batangas. Ako nga pala si Eileen, taga Negros Occidental po ako. Nang dumating ang summer, nagpasya akong pumunta ng Batangas para magbakasyon. Doon kasi nakatira ang lola mami ko na nag-alaga sa akin noong bata pa ako. Dahil sa kanyang pagiging abala sa business niya, hindi na siya halos makabisita sa amin sa Negros, kaya ako naman ang siyang pupunta doon para dumalaw sa kanya. Ito ang kauna-unahang pagkakataong bibisita ako sa kanya na ako lang mag-isa. Hindi ko rin alam kung saan siya nakatira mismo kasi ang balita ko, bumili siya ng apartment at may kalayuan ito sa dati niyang bahay. Wala namang problema sa akin yun dahil madali naman akong makamemorya ng mga landmarks. At iyon na nga, Sir Jupiter. Excited akong bumiyahe papuntang Batangas. Sinalubong naman ako ni Lola Mami sa airport at sabay kaming pumunta sa kanyang apartment. Pagdating namin doon, nahulog ang pangako nang makita ang kakaibang disenyo ng kanyang bahay, Sir Jupiter. Makapanindig balahibo. May estatwang kalahating tao pababa at hating demonyo ang taas na bahagi. Nakatayo ito sa gilid ng malaking pinto. May malaking puno sa magkabilaang bahagi ng apartment. Mas nabahala naman ako, Sir Jupiter, nang makita ang ulong pang demonyo sa taas mismo ng pinto. Estatwa siya, oo, pero ang kanyang mga mata ay tila ba buhay na sumusunod sa iyo sa tuwing gagalaw ka. Sa puntong iyon, Sir Jupiter, parang gusto ko na lang umuwi. Napapalunok akong napabulalas kay Lola Mami. Anong klase naman po itong bilhin niyong apartment, tita? Para naman hong demonyo ang nakatira rito. Nakapagtataka lang kasi, Sir Jupiter, na ganon ang kanyang piniling apartment kasi relihiyosa talaga si Lola Mami. Kahit nga ahas, satanas ang kanyang tingin doon tas panay ang pagdasal niya sa tuwing napapatay ito. Panay ang pasasalamat sa Diyos dahil natalo niya ang mapagpanggap na demonyo. Kaya ganun na lang ang pagtataka ko kung bakit ganun ang kanyang biniling klase ng apartment. Hindi siya nagsalita, Sir Jupiter. Tinapunan niya lang ako ng tingin saka pumasok dala ang maleta ko. Pag ko ay sinabi niya sa akin na aalis siya sa araw ding yun. May trip siya papuntang France para raw sa kanyang business. Napawaw ako doon at nagbiro pang sasama ako pero nagalit siya. Hindi ko naman kasi akalain na ganun na pala kalago ang kanyang business, Sir Jupiter, na talagang pumupunta na siya ng ibang bansa para sa conference kuno. Wala rin akong alam tungkol sa kanyang business, kahit sila mama ay wala ring alam. Wala naman na akong nagawa nang umalis siya. Nagbigay siya sa akin ng perang pangwaldas ko raw sa loob ng ilang araw na pananatili ko roon na wala siya. Spoiled brat ako kay Lola Mami pero wala naman iyon sa kanya. Suportado niya ako sa kung ano ang magpapasaya sa akin. Bandang 6:00 nasa sala ako, nanunood ng TV. Tumunog ang doorbell. Kaagad ko namang tinungo ang pinto at tiningnan sa kamera kung sino ang nasa labas. Meron akong nakitang babae na mahaba ang buhok. May bangs siya at bahagyang nakayuko, kung kaya't hindi ko masyadong naaaninag ang mukha niya. Nakasuot siya ng purong itim na dress. Sa tingin ko, Sir Jupiter, medyo off ang kanyang presensya sa akin, pero binuksan ko pa rin ang pinto.
Nangunot ang noo ko nang makitang wala namang tao. Lumabas pa ako at hinanap ang babaeng yun pero wala naman akong nakita. Pagkatingin ko sa taas, nagulat ako nang makita ang aninong nakadungaw sa bintana sa may kwarto ko. Nangungunot ang noong kaagad akong pumasok at dumiretso doon. Nakita kong malaking halaman lang pala ang nakatapat doon sa bintana. Kaya naisip kong baka yun lang ang refleksyon na nakita ko sa baba. Bumalik na ako sa sala at nagpatuloy sa panunood. Narinig ko na namang may nag-doorbell. Ako, Sir Jupiter, madaling maubos ang pasensya ko pero sa puntong yun, hindi ako naglabas ng sama ng loob. Huminga ako ng malalim bago pumunta sa pinto at binuksan ito. Nagulat ako nang makita ang isang matandang lalaki kasama ang isang lalaking siguro ay kaedad ko lang. Itatago ko ang kanilang pangalan bilang Mang Danny at Darwin. Ay, pasensya na. Ikaw ba ang apo ni Lydia? May nabanggit siyang pupunta rito at bantayan ko raw. Nasa ibang bansa siya ngayon, hindi ba? Pasensya ka na iya at nagabihan kami. May trabaho rin kasi itong apo ko. Pilit ng ngiti ang ibinigay ko sa kanila bago sila magiliw na pinapasok. Nalaman kong kaibigan pala si Mang Danny ni Lola Mami. Ex-boyfriend to be exact, Sir Jupiter. Matagal naman na silang hiwalay. 5 dekada na raw pero magkaibigan pa rin sila. Hindi kasi siya nakapag-asawa pero itong si Lola Mami ang kumirengking sa lolo daddy ko. Puro lang kami chismis ni Mang Danny at Darwin at sa gabing yun, naging close ko agad sila, Sir Jupiter. Doon ko na sila pinakain ng dinner at natulog din sila sa guest room. Yun kasi ang bilin ni Lola. Dapat akong may kasama sa apartment para hindi raw ako masyadong matakot sa kung anuman ang makita ko sa loob. Nagtaka ako sa kanyang sinabi, pero hindi ko na lang din inintindi ang kanyang text. Kinabukasan, nagising na lang ako sa sunod-sunod na pagtunog ng doorbell. 3:00 pa lang ng umaga, Sir Jupiter. Inis naman akong bumaba at tinuo ang pinto. Tiningnan ko muna sa camera kung sino ang nasa labas. Ang babae na naman kahapon na nakasuot ng purong itim. Bahagyang nakababa na naman ang kanyang ulo kaya hindi ko maaninag ang mukha. Habang nakatingin ako sa kanya, bigla namang nag-glitch ang camera. Kumabog ang dibdib ko pagkaway narinig ko ang tila hayop na umuungol. Garalgal na hindi ko maintindihan, Sir Jupiter. Nanindig ang balahibo ko sa kanyang naging gesture kaya pinili kong hindi siya pagbuksan at bumalik na lang sa kwarto. Nakaramdam ako ng malamig na presensya pero binaliwala ko ito. Hindi ako nakatulog ulit. Panay ang galaw ko sa higaan, naghahanap ng tamang posisyon para makabalik sa pagtulog. Sa 3 beses na pagharap ko sa may kaliwang banda sa harap ng bintanang malaki, napabalikwas ako ng bangon nang mapansin ang isang figura ng babaeng mahaba ang buhok. Nawala naman ito kaagad na parang bula. Naramdaman kong may nakatingin sa akin sa likuran. Dahan-dahan akong humarap doon pero ang tanging sumalubong sa akin ay ang madilim na bahagi ng kwarto ko. Nagulat pa ako nang makita ang isang maliit na estatwang may demonyo rin ang mukha. Nakapagtataka dahil hindi ko naman yun nakita nang pumasok ako sa kwarto. Huminga ako ng malalim at dali-daling kinuha ang maliit na estatwang yun at itinapon sa isang tabi. Bumalik ako sa pagtulog pagkatapos. Nahirapan ako pero kahit papaano, nakatulog din ako. Nagising ulit bandang 10:00 ng umaga. Wala na sila Mang Danny. Lumabas ako ng bahay. Nakita ko ang isang babaeng nasa mid-40s, nagwawalis sa may puno. Hindi ko alam kung anong puno yun, Sir Jupiter.
Napatanong ako sa kanya kung bakit niya yun ginagawa. Property na kasi iyon ng lola mami ko. Tumigil siya sa pagwawalis at tiningnan ako. Nang magtama ang aming paningin, kumabog bigla ang dibdib ko pero hindi ko naman siya pinag-isipan ng kung anong masama, Sir Jupiter. Sinabi niya sa akin na katiwala raw siya ni Lola Mami. Nangunot ang noo ko. Hindi naman sinabi sa akin ni Lola Mami na meron siyang katiwala. Dahil sa hindi ako basta-bastang naniniwala kahit kanino, tinawagan ko si Lola Mami. Kinumpirma naman niya ito pero hindi siya nagbigay ng detalye masyado tungkol sa kanya. Hinayaan ko na lang si Manang at pumasok na ako sa loob. Di nagtagal bumalik sina Mang Danny at Darwin. Napansin nila ang Manang sa labas. Sino ang babaeng yun, Aileen? Kumuha ka ba ng kasambahay? Teka, parang nakita ko siya kahapon, Lo. Nung dumating kasi tayo rito, nakita ko siya doon sa hindi kalayuan. Nakatingin sa atin. Nagtatago siya sa isang banda pero nakikita ang mukha niya. Kaya alam kong siya yun. Ay. Huwag ka naman magbintang ng kung ano-ano, Darwin, ha? Hindi ko naman siya pinagbibintangan, Lo. Pero totoo ang sinasabi ko. Weird lang para sa akin na nakita ko siyang nakatingin sa atin. Nakatago pa doon sa isang puno. Tapos ngayon makikitang nandito. Nagwawalis na parang wala lang. Kakaiba ang pakiramdam ko sa kanya, Lo. Ano namang iniisip mo? Magnanakaw? Siguro ganun po. Natigilan kami pare-pareho nang tumigil ang Manang sa kanyang ginagawa at bagyang lumingon sa amin. Sinaway ko na ang dalawa at pumasok kami sa loob. Nag-usap-usap kami saglit bago sila nagpaalam at naiwan akong mag-isa sa loob ng bahay. Bandang hapon, bumalik na sila. Hindi pa pala umaalis ang Manang na yon at nanatili lang doon sa lilim ng puno. Tinawag niya si Darwin at kinausap niya ito. Nakita ko namang parang naging komportable ang binata sa kanya kaya hinayaan ko na lang. Fast forward sa kwentong ito. Mga 3 araw na ang nakalipas, Sir Jupiter, at pansin kong palagi nang pumupunta ang Manang na yon sa apartment at lagi niyang kausap si Darwin. Hindi naman sa pagiging mapangusga pero kinukutuban po kasi ako ng kakaiba. Nakakaramdam ako na may ibang intensyon ang babae kaya naman sinabi ko na rin ito kay Manong Danny. Baka sakaling mapagsabihan niya si Darwin. Gabi, hindi doon natulog si Mang Danny kaya ako na lang mag-isa sa apartment. Hindi ako makatulog, Sir Jupiter. Nandoon ang pakiramdam na may nakamasid sa akin doon sa malaking bintana. Hindi ko rin binubuksan ang ilaw dahil mas lalo akong hindi makakatulog. Dahil sa pagkainip ko, nagpasa na lang akong bumaba at manood ng TV. Subalit, nagulat ako nang makita ang isang aninong biglaan na lang dumaan sa harap pagbukas ko ng pinto. Yung tipong parang hangin lang na dumaan. Napakabilis niyang naglaho, Sir Jupiter. Inaamin ko, kinilabutan ako doon ng bahagya. Pero pinalampas ko na naman. Pagkarating ko sa may hagdan, napansin ko namang may dumaan paliko padireksyon sa pinto. Dali-dali ko naman itong sinundan. Narinig ko ang pagkalabog ng pinto na tila ba may lumabas na tao, subalit hindi ko na ito naabutan, Sir Jupiter. Sinundan ko pa hanggang labas pero wala akong nakitang tao sa madilim na gabi. Pagkapasok ko sa loob, may nakita akong mantsa doon sa pinto kaya sinuri ko ito. Itim na medyo malansa ang amoy. Nagulantang ako nang sa pagharap ko'y tumambad sa akin si Mang Danny. Napasigaw ako sa kanyang harapan pero hindi naman siya nagsalita. Nakatingin lang siya sa aking diretso. Pansin ko rin ang kanyang pamumutla. Huminga ako ng malalim bago tumayo. Sinabi ko sa kanyang hindi ko sila napansin na dumating sa bahay at inakala ko rin na hindi sila doon matutulog.
Hindi pa rin siya kumibo, Sir Jupiter. Pinagbuksan ko na lang siya ng pinto at hinayaan na lumabas. Ilang saglit lang nag-ring ang phone ko. Si Darwin nag-text. Ito po ang kanyang sinabi, Sir Jupiter. Magandang gabi, Eileen. Baka hindi na muna kami makabisita hanggang bukas ng gabi ni Lolo. May problema kasi kami inaasikaso ngayon. Salamat. Nagpapahinga si Lolo ngayon. Maaga pa kasi ang alis namin papuntang ibang probinsya. Natigilan ako nang mabasa ko yun. Kaagad ko siyang nireplyan at sinabing kakalabas lang ni Mang Danny. Mas lalo akong kinilabutan sa kanyang sagot. Doppelganger yan, mag-iingat ka. Hindi mo alam kung sino ang kinakasama mo. Hindi na ako nag-reply kay Darwin, Sir Jupiter. Binalot ako bigla ng takot at kaba sa kanyang sinabi. Nawala sa isip ko kung ano nga ba ang gagawin ko. Kung babalik sa kwarto, kung tatakbo o ano ba. Pero ang pinili ko, Sir Jupiter, umiyak sa tabi at hindi na malayang doon nakatulog. Pagkagising ko, napasigaw ako nang makita ang isang babaeng nakasuot ng itim na mahabang damit. Nakatalikod sa akin, ang katiwala ni Lola Mami. Madilim pa ang loob dahil bandang 5:00 pa lang yun ng umaga. Hindi ko rin alam kung paano siya nakapasok. Nasa bandang pinto ako nakatulog. Dahan-dahan akong tumayo. Kumakabog ang dibdib ko. Hindi siya gumalaw sa kanyang pwesto. Nakatingin lang siya sa may malaking bintana kung saan matatanaw ang malaki at bilog na buwan. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at iniangat ang kamay ko para hawakan ang kanyang buhok. Nanginginig ang kamay ko dahil sa takot. Kaunting-kaunti na lang, ilang inches na lang at maaabot ko na siya nang bigla siyang humarap sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang butas niyang mga mata at namimilog ang kanyang bibig. Walang ano-ano, bigla niya akong sinakal at idiniin sa pinto. Napakahigpit ng kanyang pagkakahawak, Sir Jupiter, na umabot sa puntong hindi ako halos makahinga. Nabitawan ko ang cellphone at inapakan niya ito. Nagpalabas siya ng nakakatakot na halakhak habang pilit kong makawala sa kanyang mga kamay. Napapaluha na ako at namamanhid. Narinig ko ang pagkalabog sa taas na siya ring kanyang pagbitaw sa akin. Napaubo akong natumba sa sahig, hawak-hawak ang leeg ko. Nanghina ako ng husto, Sir Jupiter. Napatingin ako sa cellphone. Basag-basag ito. Hindi na ako nagsayang ng oras. Kaagad akong lumabas at nanghihinang sa lolo kung sino mang makakarinig. Malayo-layo pa naman ang kalsada. At dahil nga subdivision din yun at kadalasan sa mga naninirahan doon ay mga may trabaho sa gabi, talagang hindi ko alam kung sino ang malalapitan. Kahit hirap at nahihilo, ginawa ko ang lahat, makatakas lang at makahingi ng saklolo hanggang sa mawalan ako ng malay. Nang muli naman akong magising, nasa loob na ako ng kwarto ko. Para namang walang pinagbago, Sir Jupiter. Madilim pa rin ang kalangitan. Hindi ko alam kung panaginip lang ba ang lahat ng yun, pero ramdam ko kasi ang sakit sa lalamunan. Napansin ko ang figura ng isang lalaki sa may bintana at nanlaki ang mga mata ko nang mamukhaan ito. Si Darwin. Nakahubad siya, Sir Jupiter. Pakiramdam ko pansamantalang nawala ang sakit ng katawan ko at nagawa kong makabangon at tumakbo. Subalit bigo ko namang nabuksan ang pinto dahil kahit anong pihit ko ng doorknob, hindi ito nagbubukas. Ramdam na ramdam ko ang takot at panginginig lalo na nang dahan-dahang binuksan ni Darwin ang bintana. Sliding window kasi yun, Sir Jupiter, at hindi ko ugali ang mag-lock nito. Napapaiyak na ako. Sigaw ako ng sigaw kahit kaunti lang ang pag-asang may makakarinig sa akin. Pagkalingon ko sa bintana, napasingap ako nang mapansing wala na roon si Darwin. Dahan-dahan kong binitawan ang doorknob at nagtungo doon sa bintana. Sinisiguro kong hindi ako makakagawa ng ingay. Kinakailangan kong masigurong wala na siya.
Mga ilang hakbang na lang ang nagagawa ko nang bigla kong marinig na may nagsalita sa likuran ko. Mahina, pabulong at makapanindig balahibo, tinawag niya ang pangalan ko. Nanigas ako bigla sa pwesto, Sir Jupiter, nang mapagtantong si Darwin ito. Pagkalingon ko sa kanya, sakto ang pagtama ng matigas na bagay sa ulo ko na siyang nagpawala ng malay sa akin. Napabalikwas ako ng bangon nang maramdaman ang malamig na tubig na bumuhos sa mukha ko. Nang mahimasmasan, nakita ko si Mang Danny at Darwin sa harap ko. Kaagad akong sumigaw, Sir Jupiter. Takot na takot ako nang makita si Darwin, pero siya naman nagpapaka-inosente. Kumalma ka nga muna, Eileen, tsaka mo sabihin sa amin kung anong problema. Bakit mo ko pinagbibintangan ng kung ano? Nag-text pa nga ako sa'yo, di ba? Hindi nga sana kami pupunta rito dahil may inaasikaso kami tungkol sa problemang kinakaharap namin. Pero itong si Lolo ang nag-insist na puntahan ka. Sinabi kasi nitong si Darwin na nakita mo raw ako rito. Nakaramdam ako nakakaiba. Baka ka ako maligno yun eh. Alam mo na itong apartment na nirentahan ng lola mo. Kaya naman nagpunta na lang kami rito. Hindi nga ako nagkamali. Nakita ka nga namin nakahandusay dito. Ano bang nangyari? Handa kaming makinig sa kung ano man problema mo, Eileen. Pero wag mo naman sana akong pagbintangan ng kung ano-ano. Dahil wala talaga akong ginawang masama sa'yo. Itong si Lolo ang witness kung nasaan ako kanina o kagabi. Magkasama lang kami. Imposible naman basta-basta ako makakapasok dito. Subdivision to. Limitado ang oras ng mga pumupunta na hindi taga rito. Istrikto ang guard kung alam mo lang, Eileen. Tama si Darwin, Iha. Mas makabubuti rin siguro kung tawagan mo na lang ang lola mo. At nang maging aware naman siya tungkol sa nangyayari sa iyo. Siguradong pauwiin ka nun. Mas makabubuti rin kung umuwi ka kaysa naman andito ka. Pero hindi mo sigurado ang kaligtasan mo. Hindi ba? Sinabi ko sa kanila na basag na ang cellphone ko. Hinimas-himas ko ang leeg ko. Nararamdaman ko pa ang sakit, pero kahit papaano'y nagagawa ko nang makasigaw. Nakita ko ang pangungunot ng noo ni Mang Danny. Sinuri niya ang leeg ko. Anong nangyari dyan, Iha? Anong ginawa mo? Bakit namumulayan at may bakas ng kamay? May naging kaaway ka ba? Ano bang nangyari kagabi na hindi mo pa sinasabi sa amin? Naku, Lo. Ngayon ko lang din napansin yan. Kasi kanina di ba natatakpan niya ng kanyang buhok? Ang lala. Kinakailangan niya sigurong isugod sa ospital at baka kung ano na to. Diretso na rin tayo mag-report sa pulis. Hindi na kasi to normal eh. Bilis! Tumawag ka ng taxi, Darwin. Kinakailangan natin siyang masugod sa ospital. Pinigilan ko sila. Hindi naman kasi ganun kalala ang nararamdaman ko. Kinakailangan ko lang siguro ng cold compress para doon sa pasapasa sa leeg. Hindi ko naman ramdam na may damage o kung anuman. Inalalayan ako nilang dalawa pababa. Hindi ko pa naman totally nababalik ang tiwala kay Darwin, pero sinubukan ko. Ang hirap na, Sir Jupiter. Nandoon pa rin ang takot ko dahil sa nangyari. Pero at the same time kasi, naiisip kong baka dahil lang ito sa stress o kung ano ba kung kaya't kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko. Sa araw na yon, nagpasama na lang ako sa kanila sa ospital. Doon na ako iniwan nila nang masigurong may psychologist na available. Nagpaalam na muna sila sa akin na may pupuntahan pero babalik din sa apartment mga bandang gabi. Tango lang ang isinagot ko. Fast forward, Sir Jupiter, inirefer ako ng psychologist sa isang psychiatrist dahil sa paliwanag ko tungkol sa pag-hallucinate at kung ano-ano pang nakita. Mabuti na lang din at kaagad akong na-schedule. Binigyan ako ng mga high dosage na antidepressant pills na sa tingin ko ay nagpalala ng sitwasyon. Araw-araw ko nang nakikita ang katiwala ni Lola Mami sa bahay. Hindi normal na pagkilos, Sir Jupiter. Yung tipong nahuhuli ko siyang nanlilisik ang mga mata at kumikibot-kibot ang labi. Palagi niya rin kinakausap si Darwin na parabang normal lang pero nakakaramdam ako ng hindi maganda.
Kaya kung minsan naman, nararamdaman kong may kasama ako sa apartment kahit wala naman. Tuwing 3:00 ng umaga, may nakikita akong babaeng nakadungaw doon sa bintana ng kwarto ko, pero di kalaunan, naging si Darwin na ito. Hindi ako pwedeng magkamali, Sir Jupiter. Talagang siya yun. May pagkakataon pa nga nun na talagang siya na mismo ang nanakal sa akin habang natutulog ako. Hindi sila nagpakita ng ilang araw sa akin dahil nga sa kanilang kinakaharap na problema. Subalit hindi ako naniniwala doon, Sir Jupiter. Alam kong may malalim na dahilan yon. Isang gabi bandang mga 8:00 na ako nakauwi dahil may pinuntahan ako. Bumili na rin ako ng panibagong cellphone. Akma na sana akong papasok sa bahay nang makita ko ang katiwala ni Lola Mami na nakatayo sa may bandang bintana ng kwarto ko. Naghaham siya, Sir Jupiter, habang bagyang sinasayaw-sayaw ang sarili. Ako naman hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Tatakbo para manghingi ng saklolo o sisigawan siyang bumaba. Sa puntong ito, kakaiba na rin kasi ang nararamdaman ko tungkol sa kanya. Hindi ko maipaliwanag, Sir Jupiter, pero nangingibabaw ang isip ko na sira lang ang kanyang pag-iisip. Nanginginig ang kamay kong binuksan ng cellphone at tatawag na sana ng emergency. Nang pagtingin ko sa bintana, wala na siya. Dumagundong ang dibdib ko. Narinig ko ang kanyang pagham, makapanindig balahibo. Nandoon pa naman ako sa madilim na bahagi, Sir Jupiter, at madilim din ang buong apartment dahil nga umalis ako. Nanginginig na ang tuhod ko. Gusto kong tumakbo pero para bang nakadikit ang mga paa ko sa kintatayuan ko. Palapit ng palapit ang kanyang pagham. Ako naman parang tangang hinahanap ang pinanggagalingan noon. Nagulantang ako nang biglang mag-ring ang cellphone ko. Unknown number. Nanginginig man ang kamay, sinagot ko ito kahit wala akong kasiguraduhan kung sino yun. Bago rin kasi ang SIM card na binili ko. Napakatahimik ng kabilang linya. Tanging static noise ang naririnig ko. Nanginginig ang boses kong nagsabi ng, "Hello?" Ilang segundo ang lumipas. Nakarinig ako ng malalim na ungol na parang iniipit ang hininga sa kabilang linya. Nabitawan ko ang cellphone dahil sa takot at basta-basta na lang nagtatakbo palayo sa apartment na yon. Mabuti na lang at rumuronda ang guard noong oras din yon. Nakasalubong ko siya at kaagad kong inireport ang insidente. Walang bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha, Sir Jupiter. Nanindig ang balahibo ko sa kanyang naging revelasyon. Aniya, madalas daw may nagpapakita sa apartment na yon kahit wala namang tao. Wala naman daw siyang nasagap na kung ano-anong kwentong kababalaghan tungkol sa apartment na yon. Pero ang alam niya, halos kada taon, may kinukuhang buhay doon. Nanghina ako bigla, Sir Jupiter. Hindi kaya alam ni Lola Mami ang tungkol sa apartment na yun? Naitanong ko rin sa guard ang tungkol sa mga estatwa sa labas. Tumawa siya at sinabing mahilig lang daw sa mga ganong klase ng art ang dating may-ari noon at hindi na rin ito pinatanggal. Dinala ako sa guardhouse, Sir Jupiter, at ang akala ko namang magpapatahimik sa akin ay mas lalo pa palang lumala. Iniwan na naman ako ng guard pagpatak ng 12:00 dahil rumonda siya ulit sa subdivision. Matutulog na sana ako nang sa pagtingin ko sa may maliit na butas may mata akong nakitang nakasilip sa akin. Narinig ko rin ang pagham niya kasabay ang malademonyong bungisngis. Hindi ko nakayanan ng takot kung kaya't lumabas ako at nagtatakbo. Wala naman akong nakitang ibang tao nang medyo makalayo ako. Subalit, "Kumusta, Eileen?"
Nanuot ang lamig sa mga buto-buto ko nang marinig ang garalgal na bulong ng isang babae sa likuran. Kasunod nito ang mahinang bungisngis na naging garalgal din kalaunan. Dahan-dahan akong tumingin sa likuran ko at talagang hinigop ang lakas ko pababa, Sir Jupiter, nang masaksihan ko ang katiwalang butas ang mga mata at napakalapad ng ngiti. Talagang paungol ang pagsigaw ko ng tulong bago ako nawalan ng malay dahil sa sobrang takot. Nang magising ako, nasa loob na ako ng isang hindi pamilyar na lugar. Tumambad sa akin si Mang Danny kasama ang isang lalaking nasa mid-40s nakasuot ng sutana. Isang pari. Itatago ko na lang ang kanyang pagkakakilanlan bilang Father Onyo, Sir Jupiter. Mabuti naman at nagising ka na, Iha. Pasensya ka na kung wala kami roon ni Darwin nang mangyari sa iyo ang kababalaghan. Pati rin si Darwin nawawala hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon. Gusto ko siyang hanapin pero hindi ko naman magawa sa ngayon. Gawa ng katandaan na rin. Wala siyang paabot sa akin kung saan siya pupunta. Basta na lang siyang nawala. Iniisip kong baka may nangyari ng masama sa kanya. Ako ang sisisihin ng kanyang mga magulang. Huwag niyo kasing isipin na ganyan ang kanyang sitwasyon ngayon. May awa ang Diyos kung kaya't alam natin na ayos lang siya. Kung nasaan man siya ngayon, paniguradong ligtas siya. Huwag ka sanang magagalit sa akin, Iha, kung dinala kita rito sa simbahan. Wala na rin kasi kung ibang malapitan. Sinabi ng guard sa akin ang tungkol sa nangyari sa iyo at ang tungkol sa ikinuwento mo sa kanya. Naisip kong hindi normal ang lahat. Nagpakonsulta ka na nga sa doktor pero palala naman ang sitwasyon mo. Iba na ang nasa isip ko, Iha. Namamaligno ka. Huwag ka mag-alala, Iha. Pwede ka namang manatili dito hanggat gusto mo. Dito ligtas ka. Tutulungan ka namin pareho ni Mang Danny para matapos na itong kinakaharap mo sa ngayon. Delikado ito sa tingin ko. Hindi ko pa man nakikita ang lugar pero nakakaramdam ako ng kakaibang presensya. Nagpasalamat ako sa kanilang dalawa, Sir Jupiter. Kahit hindi ko naman alam kung ano ba talaga ang nangyayari, may tiwala akong mareresolba rin yun dahil sa tulong nila. Hindi ko pa rin natatawagan si Lola Mami. Wala akong maisip na sasabihin sa kanya. Baka kasi kung anong mangyari kung sakali mang malaman niyang nasa panganibang buhay ko tapos wala siya sa tabi ko. Mapapauwi yun ng di oras di magiging dehado ang kanyang trabaho roon. Hindi na nagsayang pa ng oras si Father Onyo. Pumunta kami sa apartment ng lola ko. Nang makita niya ang mga estatwa sa labas, natigilan siya. Kunot ang noo niyang napatingin sa akin. Talaga bang nanatili ka pa sa bahay na to? Kahit nakikita mong puro demonyo ang nakaukit sa labas pa lang? Hindi ba pumasok sa isip mo na baka delikado ito? O meron kung anong kababalagan talaga rito bago ka nagpatuloy sa pagpasok? Padre Onyo, hindi naman po alam ng bata ang tungkol dyan. Matagal na rin ho ang disenyong yon. Lola niya ang nakatira rito talaga. Sabi kasi ang dating may-ari ang nagpapagawa ng mga ito dahil sa pagiging mahilig sa pantasya at kababalaghan. Hindi ito pang pantasya, Mang Danny. Related ito sa mga kulto. Posibleng ang dating may-ari nito ay miyembro ng kulto-kulto. Kaya dapat lang na umalis na kayo sa apartment na to, Eileen, dahil delikado kayo ng lola mo. Hindi ho ba pwedeng bendisyonan na lang o ano, Padre? Sa pagkakaalam ko po, malaki ang halagang binitawan ni Lydia rito . Paniguradong hindi siya papayag na basta-basta na lang itong iwan. Hindi nito kakayanin ng house blessing, Manong. Kinakailangan na umalis na lang kayo, kesa naman manatili kayo rito. Malakas ang kapit ng kung sino mang may-ari nito noon. Posible rin na ang dahilan ng kanyang pag-alis ay hindi niya na nakayanan ng lakas ng kapangyarihan ng kanyang natawag sa apartment na ito. Di ba naman ho ang pagbendisyon ay pagpapaalis ng mga masasamang espiritu? Bakit naman ho hindi niyo magagawa yan? Magagawa ko naman, Manong, pero hindi lang po ito masamang espiritu. Black entity po ang meron dito. Demonyo mismo. Hindi
Hindi ko na po babanggitin kung sino ang demonyong nakaukit na yan dahil mas lalo pang lalalaang. Hindi natapos ni Father Onyo ang kanyang mga salita dahil sa kanyang nakita sa itaas. Wala siyang sabi-sabing pumasok sa apartment at sumunod naman kami. Nakaramdam ako ng kakaibang presensya sa loob, Sir Jupiter. Tila maraming mga mata ang nakamasid sa bawat kilos namin. Bigla ring nanakit ang ulo ko sa hindi ko malamang dahilan. Muntikan pa akong matumba, mabuti na lang at nasalo ako ni Mang Danny. Nagtanong siya sa akin kung gusto ko bang lumabas pero pinigilan siya ni Father Onyo. Sinabi niyang hindi ako pwedeng tumakas sa kung ano ang meron sa loob dahil posibleng lumala ang sitwasyon at baka may madamay pa kami. Kabado ako, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung ano ang posibleng mangyari. Dumiretso kami doon sa kwarto ko kung saan nakita ang babaeng nakatayo sa may bintana. Dahan-dahan niyang binuksan ng pinto. Inasahan ko na noon na may taong bigla na lang siyang hahablutin, ganun. Pero wala namang nangyaring ganun. Bagkus napakatahimik pa sa loob pero andoon yung makapanindig balahibong presensya. Lumabas si Father Onyo at nilak ang pinto. Kinumpirma niyang wala siyang nakitang kung anong kakaiba roon maliban sa isang halamang malaki sa may bintana. Sa tingin niya ay yun ang isang nakita niya. Bumaba kami. Inoobserbahan ni Father Onyo ang bawat sulok ng apartment. Wala rin naman siyang makitang kakaiba. Nagbiro pa siyang baka takot sa kanya ang kung anumang bumabagabag sa akin. Bandang 8:00 ng gabi nang maghapunan kami. Masaya kaming nagkakwentuhan nang mapansin ni Mang Danny ang paggalaw-galaw ng hanging lamp. Kinalabit niya si Father Onyo. Nawala ang kanyang ngiti bigla at sinabi niyang, "Nandito na siya." Napalunok ako kasabay ang pagkabog ng dibdib ko. Tumayo siya at tinuo ang kinaroroonan ng kanyang mga gamit. Kung ano-ano ang kanyang mga nilabas na gamit, inutusan niya kaming manatili sa kanyang likuran. Nararamdaman niya na raw ang pagdating ng demonyong nanggagambala sa akin sa apartment na yon. Doon pa lang sa statement na yon, Sir Jupiter, gusto ko nang sumigaw dahil sa takot. Nanginig ang kalamnan ko sa kanyang sinabi. Palakas ng palakas ang pagduyan ng hanging lamp at sinundan naman ito ng pagkahulog ng ilang babasaging gamit. Narinig ko ang mahinang bungisngis sa likuran ko na siyang nagpaigtad sa akin. Ngunit wala namang tao doon. Sinimulan ni Father Onyo ang kanyang pagdasal pero mas lalo naman itong lumala. Muntikan pa siyang mahagip ng isang basag na tasang bigla na lang lumipad sa kanyang direksyon. Mabuti na nga lang at nakailag siya. Patuloy ang kanyang dasal. Wala siyang naging pakialam. Determinado siyang matalo ang sinasabi niyang black entity. Ilang saglit lang humupa rin ang nangyayari. Kagad kaming lumabas ng kusina. Nagitla kami lahat nang tumambad sa paningin namin si Darwin. Hubot-hubad siya, Sir Jupiter. Tila naubos ang dugo sa kanyang katawan kung titingnan ang kanyang pisikal na anyo. May bakas din ng malalim na sugat ang kanyang pisngi. Dahan-dahan niyang ipinilig ang kanyang ulo at rinig na rinig namin ang pag-crack ng kanyang buto. Nagulat ako nang bigla na lang tumakbo si Mang Danny papunta sa kanyang apo at sumigaw ito ng malakas. Nagmakaawa siyang ibalik na si Darwin sa kanyang katawan. Bago pa man niya matapos ang kanyang sunod-sunod na mga sinabi, bigla siyang lumutang sa lupa at lumipad patungo sa isang pader. Pagkatapos sinugod kami ni Darwin pero mabuti na lang at pinigilan siya ni Father Onyo. Itinaas niya ang krus sa kanyang harapan. Bumakas ang takot at galit sa kanyang mukha. Ito ang kinuha kong oportunidad na tumakbo para tignan ang kalagayan ni Manong Danny. Mabuti na lang at conscious siya kahit papaano. Itinayo ko siya at isinandal sa isang tabi. Napasinghap ako nang mahagilap ang babae nakatingin sa may bintana. Sumigaw ako kay Father Onyo habang nakaturo doon sa kinaroroonan ng babae
Ngunit sa pangalawang beses na pagtingin ko doon, wala na siya. Hindi ako makapaniwala sa bilis ng kanyang kilos. Walang ano-anong nagpasya kung sundan ng babae sa labas. Tinawag ako ni Father Onyo pero hindi ako nakinig sa kanya. Dahil sa pag-atake ni Darwin, naging abala rin siya. Ako naman na takot, hindi ko alam kung tama ba ang gagawin ko, Sir Jupiter. Parang gusto kong bumalik sa loob na hindi ko maintindihan. Nanginginig ang kalamnan ko. Mas lalo naman akong nabahala nang makita ko ang katiwala na lumiko sa may bandang puno. Gusto ko lang naman siyang kausapin at tanungin tungkol sa isang bagay. Ano ba ang kailangan niya? Lumiko pa siya sa isang banda nang mapansing nakasunod ako. Narinig ko siyang bumisngis. Talaga namang nanghihina na ako dahil sa takot. Sinundan ko siya hanggang sa pumasok sa may abandonadong bodega. Hindi ko naman alam na meron palang ganun sa likuran. Bigla na lang siyang nawala, Sir Jupiter. Nasa bukana lang ako ng pinto at nakatingin sa patay sinding ilaw. Ano bang kanyang dahilan at dito niya ako dinala? Meron kaya siyang gustong ipahiwatig sa akin na dito ko lang din makikita? Inihakbang ko ang isang paa nang bigla na lang akong lumubog. Malalim pala ang bahaging yun at nasira na ang hagdan na gawa sa kahoy. Mabuti na lang talagang nakalapat na ito sa sahig dahil posible akong masugatan kung sakaling may nakaangat pa rin doon na baitang. Napaubo ako dahil sa alikabok. Umalingaw-ngaw ito sa loob. Nahulog ang mga mata ko sa patay sinding ilaw pagkaway bigla na lang gumalaw ang isang lumang upuan doon. Napasinghap ako, ngunit mas lalo naman akong natigilan nang maramdaman ng malamig na mga daliring humawak sa braso ko. Dahan-dahan akong napatingin kung sino ang may-ari noon at sumalubong sa akin ang matigas na bagay na pinupok sa ulo ko. Nakita ko ang sariling nakatali sa puno. Kasama ko si Mang Danny na walang malay. Napakadilim pa rin ng kalangitan. Pagkatingin ko sa unahan, nakita ko ang katiwalang kausap si Darwin. May kung ano siyang binigay sa kanya na nakabalot ng maliit na papel. Naningkit ang mga mata ko. Binuksan naman ito ni Darwin sa harap niya. Nangunot ang noo ko nang mapansin ang kulay itim na kahoy na hugis bungo. Napasinghap ako nang bigla niya itong sinubo. Sa isang iglap, bigla namang nagbago ang lahat. Purong mga glimpse ng mga pangyayari. Ang pag-akyat ni Darwin sa bintana ng kwarto ko na hindi lang pala 2 beses nangyari. Marami na. Kung paano ako dinilaan ni Darwin sa mukha habang natutulog. Ang pagsayaw-sayaw niya habang may binibigkas na ritual. Ang kanyang sitwasyon sa kanilang bahay kung saan pinili niyang magkulong sa kwarto dahil pakiramdam niya ay nababaliw na siya. Panay sa iyak at napakarami pang kung ano-anong glimpse iyon, Sir Jupiter. Pagkamulat ko ng mga mata, nasa abandonadong bodega na naman ako. Kumukurap-kurap pa rin ang ilaw at mag-isa lang ako doon. Hindi ko tuloy masabi kung totoo ba ang nakita kong nakagapos ako o panaginip lang. Kaagad akong bumangon at sinubukang hanapin ang kaninang hinahanap ko. Naglakad-lakad ako, Sir Jupiter. Mabuti nga at nakasapatos ako sa mga oras na yun dahil maraming mga bubog ang naapakan ko sa sahig. Hindi ko naman siguradong bubog ng kung ano ang mga yun pero base sa kalansing ng bawat paghakbang ko, paniguradong delikado sa akin. Rinig na rinig ko ang kabog ng dibdib ko, Sir Jupiter. Natatakot ako sa totoo lang. Kung ano-ano kasi ang pumapasok sa isip ko na bigla na lang may tumambad sa aking walang mata o kung anuman. Pinapangunahan ko na ang sarili ko talaga, Sir Jupiter. Hanggang sa nakarating ako sa isang bahagi palabas. Wala naman akong nakitang kung ano. Nadaanan ko rin ang patay sinding ilaw pero ligtas pa rin naman akong nakalabas. Bumalik na ako sa loob dahil pakiramdam ko ay hindi ko na rin kakayanin. Napansin ko si Father Onyo na hindi mapakali. Nakatakas daw kasi si Darwin at hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Nakita ko si Manong Danny na kahit papaano ay nakakahinga na ng maayos at nakakagalaw-galaw na rin. Pareho silang nagitla nang lumingon sa akin.
Dahan-dahang inangat ni Mang Danny ang kanyang kamay habang nakaturo sa direksyon ko. Pati si Father Darwin natigilan nang makita niya kung ano ang meron sa akin. Nanlamig ako sa kinatatayuan ko nang marinig siyang magsalita. Aniya may nakaupo raw sa balikat ko na walang mukha. Sumigaw ako dahil sa takot pero natigilan din nang bigla na lang akong umangat sa ere. Sinasakal ako ng kung sinong di ko makita. Kinapa ko ang kamay na nakahawak sa leeg ko ngunit wala naman akong maramdaman na kung ano. Nagpumiglas ako, Sir Jupiter. Tinapunan ko ng tingin sina Father Onyo at Mang Danny. Sumenyas akong tulungan nila ako. Walang ano-anong itinaas ni Father Onyo ang rosaryo na hawak niya kanina at nagsalita ng Latin. Naramdaman ko ang pagbitaw sa leeg ko at bigla na kong bumagsak sa sahig. Umiiyak akong mabilis na gumapang papunta kay Mang Danny pero napasigaw nang bigla na lang akong hinila palayo. Mabuti na lang at nahawakan ako ni Father Onyo. Patuloy ang kanyang pagdasal habang pinipilit din akong kunin sa kung sino mang may hawak sa akin. Sa lakas ng kapit ng pari sa kanyang dasal, nagawa niya akong iligtas. Humahagulhol akong napayakap kay Padre sa pagligtas niya sa akin. Inalalayan niya ako sa tabi ni Manong Danny. Hindi pa tapos ang laban, Sir Jupiter. Nawawala pa si Darwin. Iyak na nang iyak si Manong Danny. Alam kong nag-aalala siya sa kanyang apo. Kahit man puno ako ng takot sa loob, niyakap ko siya at sinabing mahahanap din namin si Darwin. Nakarinig kami ng kalabog mula sa taas. Kagad namang umaksyon si Father Onyo. Siya ang pumunta sa taas at naiwan kami sa baba. Panay ang bigkas ni Mang Danny sa ngalan ng kanyang apo. Nasasaktan ako sa nakikita sa kanya, Sir Jupiter, pero mataas talaga ang pag-asa kong magiging maayos din ang lahat. Maya-maya lang bumaba si Father Onyo. Iba ang kanyang kilos, tila hindi mapakali na ewan. Nagdire-diretso siya sa labas. Nangunot ang noo ko. Inalalayan ko naman si Mang Danny para samahan niya ako palabas. Baka sakaling alam na kasi ni Father Onyo kung nasaan nga ba si Darwin. Subalit sa may bukana pa lang ng pinto, narinig namin ang humihingal na si Father Onyo mula sa hagdan. Sumisigaw siyang hindi dapat namin sundan kung sino man ang aming nakita dahil isa itong demonyong naglalaro sa aming dalawa ni Mang Danny. Pagkuway nakita namin si Darwin na dahan-dahang naglalakad sa likuran ng pari. Tumatawa ito at gumagawa ng ingay na parabang pusang galit. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Kahit nanghihina, bumitaw si Mang Danny sa akin at tinawag niya ang kanyang apo sa pangalan nito. Ako naman sinubukan ko siyang pigilan pero hindi na siya nagpapigil. Kahit si Father Onyo, sinubukan niya ring ilayo ang matanda pero naging determinado si Mang Danny na mayakap ang kanyang apo. Bumalik sa kanyang anyo si Darwin at tinawag niya si Mang Danny. Doon mas lalong lumapad ang ngiti ng matanda at talagang nayakap niya ang apo. Napapikit ako, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa susunod. Ilang saglit lang narinig ko ang pag-crack ng buto ni Mang Danny. Napasinghap ako, sumigaw naman siya sa sakit at kaagad na bumitaw kay Darwin. Yun pala pinilipit ng kanyang apo ang kamay ni Mang Danny. Napabitaw si Mang Danny sa kanya at tumakbo. Akma na rin sanang tatakbo palayo si Darwin nang mahawakan siya ni Father Onyo. Para siyang baboy na sumigaw. Naghugas pala ng holy water si Padre. Tumakbo ako para tulungan ang matanda. Nagpupumiglas si Darwin pero hindi siya sinukuan ng pari. Nang maisantabi na si Mang Danny, nagpatulong sa akin si Father Onyo para matali sa isang bahagi si Darwin. Sinabi niyang tungkol sa isang mahabang lubid doon sa kanyang gamit na nasa kusina pa. Kinakabahan na baka meron doong nakaabang sa akin pero bahala na. Kaagad akong tumakbo papunta doon. Laking gulat ko naman nang salubungin ako ng katiwala. Bumungis-ngis siya nang makita ako at nakita kong may hawak siyang kutsilyo. Dahan-dahan niya itong itinaas at mas lalo akong nasindak ng kuminang ito sa refleksyon ng liwanag ng patay sinding hanging lamp. Nangilid ang luha ko at nangihina akong umatras. Panay ang tawag ko sa Diyos.
Dumagundong ang dibdib ko nang maramdamang sumandal na sa counter ang likod ko. Kinapakapa ko doon ang kamay ko. Nagbabaka sakaling meron akong maramdamang bagay na posibleng maging sandata laban sa kanya. Sa awa ng Diyos, nakapako ang isang vase. Hindi ako nagsayang ng panahon at kaagad itong mahigpit na hinawakan at binagsak ko sa katiwala. Nawalan siya kaagad ng malay. Hindi ako nakontento, Sir Jupiter. Kinuha ko ang kutsilyong hawak niya at sinaksak siya sa dibdib. Hindi pa ako nakontento, binunod ko yun at sinaksakbing sa kanyang leeg ng ilang beses. Dahil yun sa panggigigil ko, Sir Jupiter. Nang masigurong patay na siya, umiiyak akong tumayo at kinuha ang gamit ni Padre saka nagmamadaling lumabas. Tumungo ako sa kanila pero nagulat ako nang makitang nakahandusay na sa sahig si Darwin. Walang malay. Huminga ng malalim si Father Onyo at ngumiti sa akin. Pagkaway, sinabi niyang tinapos ko na ang lahat. Ipinakita niya sa akin ang kulay itim na bungo. Napasingap ako nang mapagtantong nakita ko ito sa panaginip. Ipinaliwanag sa akin ni Father Onyo na yun ang dahilan kung bakit nagkaganon si Darwin. Sinapian siya ng black entity na nisomon ng nagpakilalang katiwalang babae. Miyembro nga siya ng kulto. Randomly nangunguha sila ng kaluluwa ng taong iaalay sa kanilang Diyos. Si Darwin ang naging instrumento dahil sa mahinang paniniwala nito sa Diyos. Samantala ako naman na may kapit sa kanya ay unti-unting tinutunaw ang pananampalataya ko. Nagantay pa kami ng ilang oras, naghahanda ng posibleng pag-atake, pero wala na. Hanggang sa nakatulog kaming tatlo kakaantay kay Darwin na kumilos. Nagising na lang ako sa sinag ng araw. Nakita ko si Darwin na nakatagilid na. Nakayakap kay Mang Danny na mahimbing pa rin ng tulog. Si Father Onyo naman ay tulog pa rin. Ginising ko silang tatlo at nagyakapan kami. Hinang-hina pa rin si Darwin pero nagawa niyang manghingi ng tawad sa aming tatlo kung anuman ang nangyari. Nakangiting tango ang isinagot ko sa kanya. Sa wakas, tapos na ang lahat. Dinala namin ang dalawa sa ospital. Masigla si Mang Danny, Sir Jupiter. Talagang nakita ang kanyang sigla nang makita ang kanyang apo. Kahit sugatan ito, nakita ko pa rin ang saya niya. Kinausap ko muna siya bago kami umalis. Panay ang kanyang bilin sa akin na kung sakali man daw babalik ako sa ospital, magdala ako kahit isang kalamansi lang. Paborito niya raw kasi iyon at sa tingin niya ay yun din ang magbibigay lakas sa kanya. Tumango ako. Lumabas kami ni Father Onyo na may daladalang mga ngiti. Pinasakay niya ako sa kanyang kotse at inihatid sa apartment. Yun lang ang pagkakataong nakausap ko si Lola Mami. Alalang-alala nga siya pero pinili ko na lang manahimik. Hindi pa ako handa tungkol sa mga nangyari. Bandang 5:00 bumalik ako sa ospital. Pagkarating ko sa room ni Mang Danny, nangunot ang noo ko nang makitang walang laman ng hospital bed. Pumasok na lang ako at nagantay sa kanya sa may upuan. Sa isip ko kasi umihi lang siya o kaya naman bumisita kay Darwin sa may ICU. Subalit, inabot na lang ako ng 30 minuto kakahintay doon. Walang may dumating. Akma na sana akong lalabas nang makasalubong ko ang isang nurse. Tatanungin ko na sana siya kung nasaan ang pasyente nang unahan niya ako. Na-process na po ang papeles ni Mang Danny. Ready na po siya para ma-release sa pag-impalsa mo. Gumuho ang mundo ko, Sir Jupiter. Nagulat pa ang nurse nang nagtanong ako ulit sa kanya at basta na lang umiyak sa harap niya. Cardiac arrest ang ikinamatay daw ni Manong Danny. Si Darwin naman na nasa ICU bigla na lang naglahong parang bula.
Ako ang siyang nag-asikaso para sa pagkamatay ng matanda at doon ko nalaman na hindi pala tunay na apo ni Mang Danny si Darwin dahil nga wala siyang asawa. Inampon niya lang ito. Nakakalungkot. Naging malapit na rin ako sa matandang yon at para bang lolo daddy ko na rin siya. Pero wala naman na akong nagawa. Nang mabalitaan ni Lola Mami ang nangyari, umuwi siya ng Pilipinas. Siya ang tumulong sa akin sa lahat hanggang sa mailibing na ang matanda. Pagkatapos ng libing, kaagad na akong nagpaalam kay Lola Mami na babalik na ako sa Negros. Sa araw na yon, nagpaalam ako kay Lola Mami para makaalis dala ang mga gamit ko. Nakita ko sina Mang Danny, Darwin at ang katiwala sa may bintana ng kwarto ko, nakatingin sa akin. Nanindig ang mga balahibo ko nang makita sila pero pinili kong manahimik at tuluyang umalis. Year 2019, namatay si Lola Mami at ang kanyang biniling apartment ay pinatibag namin nila Mama matapos kong maikwento sa kanila ang lahat-lahat. Sa isip kasi namin ay yun ang paraan upang wala nang mabiktimang kahit sino ang lugar na yun. Sir Jupiter, hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat po kung mapili man ninyo itong basahin. Sa ngayon, payapa naman po ang buhay ko. Patuloy na nananalangin sana hindi na ako makaranas ulit ng ganun katinding kababalaghan. At tapusin natin ang episode na ito sa pamamagitan ng inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Elsa Bumlarda, Mary Flor Ragin, Stephen Mapa. Shoutout din kay John Gonzalez, Ray Lopez, Judith Reyes, Supremo Poxkay, Owens Vlog, Imelda Adaro at Gara Bernasor. Special shoutout naman sa ating tagapakinig mula sa Saudi Arabia na si Thelma Alila. Maraming salamat po sa inyong palagiang pagsuporta sa aming channel. Sa mga hindi po nabanggit sa susunod, kayo naman po ang aming babatiin. Huwag pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takipsilim, Sitio Pangil at Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat. Hindi lang aswang, engkanto, maligno o kung anong halimaw ang pwedeng maging alagad ng dilim. Sa katunayan ay marami ring mga taong mas pinipiling sambahin ang demonyo at magdulot ng kapahamakan sa kapwa. Ito ang mga taong kailangan nating iwasan at pag-ingatan. Sa ating mga kwento ngayong gabi, ating alamin kung anong uri ng karimlan ang maaaring idulot ng mga taong sinasamba ang dyablo. Pakinggan din natin kung paano nagawang makaligtas ng ating mga sender mula sa mga taong ito. Dito lamang sa Sitio Bangungot. Labintatlong kulam. Magandang gabi sa lahat mga kasitio Bangungot. Sir Jupiter, itago nyo na lang ako sa pangalang Edgaru. Ang aking ikikwento ay tunay kong karanasan nang makaranas akong kulamin.
Nangyari po ito noong edad 17 hanggang 26 ako, samantalang 44 anyos na ako ngayon. Medyo matagal na po ito, pero dito nagsimulang magbago ang aking pagkatao at maging ang pananaw ko sa buhay. Sisimulan ko ang kwento ng magka-girlfriend ako noon, Sir Jupiter. Simula noong nagkakilala kami hanggang sa maghiwalay, puro na lang kami away at para bang wala siyang magandang nadudulot sa aming relasyon. Naisip ko pang ang tila may samalas ang relasyon namin at parang may kakaiba sa pagkatao ng girlfriend ko na hindi ko alam. Di ko pa nga lang maunawaan ang lahat noon kasi mga bata pa lang kami. 17 anyos pa nga lang ako noon. Bukod po kasi sa madalas naming pag-aaway, palagi rin akong nasasangkot sa gulo sa ibang mga tao. Pagkatapos ay palagi rin akong nasasangkot sa mga aksidente at iba pang mga kamalasan sa buhay. Di ko nga lang gaanong pinansin ang mga yun noon kasi iniisip kong baka nga mga pagsubok lang sa relasyon namin at sa buhay. Ang hindi ko alam, hindi pala pagsubok ang mga yun, kundi kagagawan mismo ng mga magulang ng kasintahan ko. Mga taong kampon ni Satanas. Ang hindi ko po kasi alam, mga satanista pala ang mga magulang ng ex ko. Ginagamitan pala nila ako ng kulam para kami ay mag-away at para dumugin ako ng kung ano-anong kamalasan sa buhay. Subalit dahil nga sa bata pa ako noon, kaya wala akong kaalam-alam na kulam na pala yun. Wala rin kasi akong alam tungkol sa mga kababalaghan. Ang tanging alam ko lang ay pumasok sa school at mag-enjoy sa buhay. Una ko itong napansin nang makaramdam ako ng kakaiba sa ex ko. Palagi po kasi siyang gumagawa ng mga masasamang bagay tapos para bang hindi niya alam na masama na pala ang ginagawa niya. Nakakapagtaka para sa akin kasi dapat ay inborn na para sa tao na malaman kung ano ang masama at mabuti. Naliwanagan lang ako sa ugali niyang ganito nang malaman kong sumasamba pala sa demonyo ang kanyang pamilya. Hindi ko nga lang agad nalaman kasi mga normal na tao naman sila kung titignan. Mahusay nilang naitatago ang paggamit nila ng itim na kapangyarihan sa akin. Nang matauhan akong wala nga akong magandang naaani sa relasyon namin, nakipaghiwalay na po ako at naisip kong magpakalayo-layo muna. Ang problema makalipas ang ilang buwan, ako'y pinakulam ng ex ko. Hindi na po ang mga magulang niya ang kumukulam sa akin, kundi kumuha na talaga sila ng malakas na mangkukulam mula pa sa Mindanao. February 6, 2002. Galing po ako sa isang lamay. Pag-uwi ko ay may nakita akong anino ng lalaki sa tapat ng aming bahay. Hindi ako natakot. Inisip ko lang na baka namalikmata lang ako kasi nga galing ako sa burol.
Subalit kinabukasan ay nakaramdam ako ng matinding kalungkutan. Para bang binabangungot ako habang gising. Akala ko epekto lang ng pagkamatay ng kaibigan ko, pero hindi na pala yun ordinaryong kalungkutan. Kinukulam na pala ako at nagtatago ang mangkukulam sa likod ng kalungkutan ko. Napakagulo ng isip ko noon at napakabigat ng pakiramdam. Nakakaramdam din ako ng panlulumo tapos ay nilalamon na rin ng matinding takot. Halos mabaliw-baliw na ako, tila ba nauudyokan akong magpakamatay o tuluyang masiraan ng bait. Mabuti na lang talaga at nilabanan ko yun. Labang napagtagumpayan ko naman. Ngunit dito na po pumasok ang 13 kulam na ipinaranas sa akin ng mga taong tinutulungan mismo ng dyablo. Mga taong binibigyan niya ng itim na kapangyarihan upang gumawa ng kasamaan. Ang unang kulam na ginawa nila sa akin ay ang paggamit ng manika. Sir Jupiter, ang manikang ito ay pinaparaan nila sa apoy. Kaya't ang pakiramdam ko noon ay napakainit ng buong katawan ko. Wala nga akong maramdamang hangin sa balat ko kapag tumatapat ako sa electric fan o aircon. At pinagdusahan ko ang ganoong pakiramdam sa loob ng 5 buwan. Ang ikalawang kulam naman na ginawa sa akin ay pinatabingi nila ang mukha ko. Lumiit yung kanang mata ko at parang malalaglag yung mukha ko kung titignan. Nagpasuri naman ako agad sa St. Luke's Medical Center para malaman ang sakit ko. Pero normal lahat ang results sa aking mga medical exams tapos ay non-specific daw ang dahilan ng pagkakatabingi ng mukha ko. Kaya naman ay nahihiya na akong lumabas ng bahay dahil sa pagkakangiwi ng mukha ko. Pakiramdam ko sinadyang sirain ang itsura ko nang wala nang magkagusto sa akin na ibang babae. Sir Jupiter, ang ikatlong kulam sa akin ay pinaglalaway ako na parang asong may rabies. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng laway ko, kaya't nagkakalat na ako ng laway katulad nga ng sa asong baliw. Ginawa ko ay kumuha ko ng plastic na bote ng soft drinks na 1.5 liters at sinahod ko ang laway ko roon. Sa takot ay halos mapuno ko ang 5 bote dahil sa panlalaway. Ang ika-4 na kulam sa akin ay pinasuka ako ng dugo. Pakiramdam ko noon ay tinutusok ako sa likod mula sa aking baga hanggang sa puso. Namilipit ako sa sakit. Hindi na nga ako makakain at makainom ng maayos dahil sa sobrang sakit. Pagkatapos ay sumuka na nga ako ng dugo. Kitang-kita kong lumalabas ang dugo sa aking lalamunan. Dumagdag pa sa kilabot ko ay naririnig ko na noon ang boses ng mangkukulam sa likod ng tenga ko. May inuusal silang mga kung anong dasal habang kinukulam ako. Ang ika-5 kulam naman po na ginawa sa akin ay kinagat ako ng mangkukulam sa leeg.
Kitang-kita ko ang espiritu ng mangkukulam na pumasok sa kwarto ko at bigla kong kinagat sa leeg. Hindi ako makakilos noon. Halos sumabog na yung dibdib ko sa matinding kilabot. Hindi ko naman kasi akalaing ganoon pala ang mga mangkukulam. Hindi ko alam na kaya pala nilang magpadala ng masamang espiritu para makapanakit ng pisikalan. Sunod na kulam ay ang ikapito kung saan pinadalhan ako ng isang napakalaking aso. Mga alauna na ng madaling araw noon. Nagulat kaming lahat sa bahay nang may nalaglag na napakalaking aso mula sa bubungan namin. Nahintakutan ako sa lakas ng kalabog, lalo pa nang marinig ko ang galit na pag-angil ng aso. Umalulong din ng sabay-sabay ang mga aso sa mga kapitbahay namin. Siguro ay naramdaman nila ang presensya ng asong demonyo. Ilang saglit pa po ay naramdaman ko ng hinihila na ng aso ang kaluluwa ko palabas sa aking katawan. Halos himatayin na ako noon dahil sa sobrang takot. Mabuti na lang at nagawa ko pang tumakbo papunta sa garahe namin. Pinaandar ko ang kotse ko at humarurot papunta sa Quiapo Church. Pinarada ko ang kotse ko sa gilid ng simbahan at doon na ako natulog sa loob ng sasakyan. Pagkagising ko kinaumagahan, pinuntahan ko yung mga manghuhulang nasa gilid ng simbahan para pahulaan ang problema ko. Doon ay sinabi ng isang manghuhula na kinukulam nga raw ako at 13 iba't ibang mga kulam ang inihanda para sa akin. Dako na po tayo sa ikapitong kulam. Dito ay bigla kong nakitang mukha ng nanay ng ex ko sa ibang mga tao doon sa labas ng Quiapo. Tila ba pinapaalalahanan akong yun ang mukhang papatay sa akin. Nagsasabi sa aking katapusan ko na. Agad namang sumunod ang ikawalong kulam, mga espiritong sumisigaw. Umuwi na ako noon mula sa Quiapo pero hindi muna ako natulog sa kwarto ko. Sa halip ay nakitulog muna ako sa kwarto ng ate ko para may kasama ako. Doon po ay may dumating na maliliit na mga espiritong parang mga tao. Habang mahimbing akong natutulog, bigla nila akong sinigawan ng napakalakas na tenga. Halos mapatalon ako sa gulat at kilabot, lalo na nang makita ko na sila. Lalong gumulo ang isip ko noon kasi hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Kinabukasan po ay bumalik ako sa Quiapo Church. Aaminin kong hindi ako marunong magdasal. Sa katunayan ay first time kong magdasal noong araw na yun. Sir Jupiter, halos lahat yata ng santo at santa ay sinambit ko na dahil sa takot. Hindi ko na kasi talaga alam ang gagawin, lalo kapag gabi. Tuwing gabi po kasi sumasalakay ang mangkukulam kapag matutulog na ako. Ang ikasyam na kulam na ipinadala sa akin ay tinatawag na palipad hangin.
Kakauwi ko lang noon galing ulit sa simbahan nang una kong makita ang palipad hangin. Ito ay isang masamang espiritu na pinapasanib na mangkukulam sa katawan ng isang tao. Kapag nakasapi na ito, unti-unti nang hindi makakahinga at manghihina ang biktima. Sir Jupiter, hindi natakot ang nararamdaman ko noon kundi matinding galit. Gusto ko na silang puntahan sa kanilang bahay at patayin silang lahat. Nasa isip ko kasi total mamamatay rin naman ako. Isasama ko na silang lahat sa impyerno. Subalit nakita ko na lang ang sarili kong bumalik sa manghuhula sa Quiapo. Sabi niya sa akin huwag daw akong pupunta sa bahay ng mga mangkukulam dahil dadagdagan pa nila ang mga kulam. Tiisin ko na lang daw kasi konti na lang din naman ang paparating. Kaya naman naghanda na ako noon, Sir Jupiter, at tuluyan ko nang isinantabi ang takot. Inabangan ko na yung mangkukulam pagsapit ng hating gabi. Ang plano ko noon ay kung kukunin niya ulit ang kaluluwa ko, doon ko siya mahahawakan at bubugbugin. Di nga po ako nagkamali kasi dumating nga po siya. Nakasuot ito ng kulay dilaw na t-shirt at may kasamang puting aso. Doon din ay bigla niya akong sinugod at akmang kakagatin ulit sa leeg. Hindi ko alam pero hindi takot ang nararamdaman ko noong mga sandaling yun kasi bigla na lang akong tumapang. Nakakaramdam din ako ng matinding galit sa mangkukulam. Pinagsasapak ko siya at nakipagsuntukan sa kanya kahit isa pa siyang espiritu. Kinalmot niya ako sa mukha at sinipa ko naman yung alaga niyang aso. Sinabi ko sa sarili kung mamamatay lang din naman ako, mamamatay akong lumalaban. Sir Jupiter, kakaibang mga demonyo ang dumating sa buhay ko noon. Kaya naman nauubos na talaga ang pasensya ko. Gusto ko na talaga silang gantihan at pagbayarin sa mga ginawa nila sa akin. Naisip ko noong kukunin ko ang baril ng tatay ko. Pupuntahan ko ang mga mangkukulam sa kanilang bahay tsaka pagbabarilin. Nanghihina na po kasi talaga ako noon at hindi na halos makahinga sa dami ng masasamang espiritong inilagay sa akin. Alam kong ilang araw na lang at mamamatay na ako. Kaya naisip kong gamitin sa matalinong paraan ang natitirang oras ko. Kailangan ko silang mapatay bago pa ako malagutan ng hininga. Subalit bago pa man ako makagawa ng hakbang, tila ba tinulungan ako ng Diyos. May nakilala kasing isang malakas na albularyo ang nanay ko at agad niya akong dinala roon. Sinuotan ako ng albularyo ng isang singsing na may orasyon at doon po ay nahuli ang mga mangkukulam. Dalawa pala ang kumukulam sa akin. Ang nanay ng ex ko at yung inupahan nila. Halos mamatay-matay ang dalawang mangkukulam habang nasa loob ng katawan ko kasama ng mga espiritong pinadala nila sa akin. Ramdam na ramdam ko po kasi yung sakit at hirap nila. Nagwawala sila at sigaw ng sigaw. Parang pinagpupukpok ng martilyo ang dulo ng mga daliri nila sa sakit.
Binigyan naman ako ng albularyo ng tubig na may orasyon. Inumin ko raw sa loob ng 7 araw. Hindi pa man ako nakakaalis sa kanyang bahay ay nararamdaman ko ng unti-unti na akong gumagaling. Pagka-uwi ko naman ay agad kong ininom ang tubig na may orasyon. Agad-agad ay kitang-kita ko sa dalawa kong mga mata ang masasamang mga espiritong nagsilabasan mula sa aking katawan. Sa loob ng 7 araw ay ininom ko nga araw-araw ang tubig na may orasyon. Bagamat may ibang mga espiritong pilit pa ring bumabalik sa katawan ko, naputol naman na ang kulam. Hindi ko na naranasan ang natitira pang mga kulam kasi gumagaling na ako. Bumabalik na rin sa mga mangkukulam ang mga ginagawa nila sa akin. Doon ay nagalit na ang mangkukulam sa akin dahil hindi na tumatalab sa akin ang kulam nila. Kaya naman tsinempohan ako ng demonyo. Habang naliligo ako, bigla niya akong sinakal. Hindi na ako halos makahinga noon pero nakakakilos pa naman kahit papaano. Sa pagkakataranta ko ay nagsuot na ako ng short at t-shirt kahit may sabon at shampoo pa ako sa katawan. Tumakbo ako papunta sa garahe, sumakay sa kotse ko at mabilis na humarurot papunta sa albularyo na gumamot sa akin. Habang nasa biyahe ay pinipilit talaga ng mangkukulam na pasukin ang katawan ko. Kahit hirap na siya, ramdam kong determinado na siyang tapusin ako noong araw na yon. Eksaktong pagkarating ko sa bahay ng albularyo ay napasok ako ng mangkukulam. Nag-usap silang dalawa ng albularyo. Tapos ay tinanong niya yung mangkukulam kung bakit hindi pa rin ito tumitigil. Kaya naman doon din ay pinatay agad ng albularyo ang mangkukulam sa harap ko. Sinaksak niya sa lieg ang espiritu nito. Pinaputok ang baga at inihagis na parang basahan. Sinabi rin sa akin ng albularyo kung bakit sobrang desperado ng mga mangkukulam na patayin ako. Yun pala ay dahil nakipagkasundo sila kay Satanas para mapatay ako. Kapag nabigo sila, kanilang buhay ang magiging kapalit. Mabuti na lang talaga at umabot ako sa bahay ng albularyo sa saktong oras. Kaya nakaligtas ako. Sir Jupiter, akala ko noon ay matatapos na ang paghihirap ko. Ang hindi ko alam, magsisimula pa lang pala ang pinakamatinding pagsubok na daraanan ko sa buhay ko. Ang mga kamag-anak po kasi ng mangkukulam na pinatay ng albularyo ay binalikan ako. Medyo mahabang usapan po ito kaya sa susunod ko na lang ikikwento. Sa karanasan kong ito ay may mahalagang mga aral akong natutunan. Mag-iingat tayo dapat sa mga taong nakakasalamuhan natin. Hindi kasi natin alam kung tao nga ba talaga sila o mga demonyong nangwawasak ng buhay ng iba. Kaya mas mabuting maging mapagmasid at maging mabuti sa lahat ng oras.
Hanggang dito na lang at magandang gabi, Sitio Bangungot. Rebulto sa tindahan. Hello po, Sir Jupiter. Good evening po sa inyo dyan sa Sitio Bangungot. Ako po si Glenn, isang lalaking may pusong dalaga. 35 years old at taga Quezon City. Itong ibabahagi ko po ay nitong Hunyo lang nangyari. Sumulat lang ako kasi gusto kong magtanong at malaman kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga nakita ko sa isang tindahan. Bilang panimula, gusto kong sabihing mahilig po talaga ako sa mga rebulto at mga figurines kahit dati pa lang. Hindi ko alam pero gandang-ganda ako sa kanila. Kaya nga po marami akong figurine items sa collection ko gaya ng simpleng tabletop decors ng mga hayop at yung medyo malalaking mythical beings. Meron pa nga akong life-size statue ng isang babaeng anghel sa bahay tapos binditadong Saint Michael pendant sa kwintas. Noong Hunyo nga po nag-travel kami ng family ko sa may Ilocos. Doon kami nagstay at naisipan kong gumala ng mag-isa. Laking tuwa ko nga po kasi may nakita akong isang store ng mga figurines at mga rebulto. Kaya pumasok ako. Bigla nga lang kumabog ang dibdib ko sa mismong bungad pa lang ng tindahan. Hindi ko alam kung bakit. Nagtingin-tingin po kaagad ako sa iba't ibang items nila doon. Gandang-ganda ako kasi marami silang unique designs na gawa sa marble. Nasa tabi ko lang yung may-ari ng shop, isang middle-aged na babae. Kinikwento niya sa akin yung background ng iba sa mga items doon, lalo na yung mga antigo. Hanggang sa napunta ako sa bandang likod ng store. Nakita ko roon ang rebulto ng isang anghel na kulay puti. Hindi ko nga lang makilala kung sinong anghel yon, lalo't di naman sinasabi ng may-ari. Kaya lumapit ako para tignang maigi ang rebulto. Sinalat ko ng konti ang bandang braso nito at lalong kumabog ang dibdib ko. Napatingin ako sa may-ari. Nakita kong napakalapad ng ngiti nito. Ako naman ay napahawak sa pendant ng kwintas ko. Ewan pero parabang naging habit ko na ang ganoong kilos kapag kabado. At doon ay halos malaglag ang pangako, Sir Jupiter. Pagkahawak ko kasi sa Saint Michael pendant ko, nagbago ang itsura ng rebultong anghel sa harap ko. Naging nakakakilabot ang itsura nito. Nagkaroon ng buntot at mga sungay. Nanlisik ang mga mata bagamat hindi gumagalaw, ramdam na ramdam kong nakatitig ito sa akin. Napaatras ako. Nagtaka ang may-ari. Ako naman ay tinanggal ang kamay ko sa pendant at naging anghel ulit ang itsura ng rebulto.
Pero nagiging demonyo ulit kapag hinahawakan ko ang kwintas ko. Natakot na talaga ako kaya nagpaalam na ako sa may-ari ng tindahan. Sabi ko na babalik na lang kako ako sa susunod na araw. Kita kong nagkasalubong ang mga kilay ng babae. Sabi niya marami pa raw siyang designs na nakatago, pero umayaw na ako. Hindi na po kasi talaga ako mapakali. Tumatalim na rin ang titig niya sa akin tapos nakita kong para siyang nagalit nang mapansin ang St. Michael pendant ko. Nangangatal kong sinabi sa kanya na aalis na talaga ako. Halos madapa-dapa pa nga ako nang lumakad palabas. At bago pa man ako tuluyang makaalis, hinawakan ko ulit ang pendant ko. Lumingon sa loob ng store at nakita ko roong nasaan yung demonyo na naman ng rebulto. Hinahalikan ito sa paa ng may-ari na parabang sinasamba. Saglit kong iniligid ang paningin sa buong tindahan at naramdamang napakarami ng nakatitig sa akin mula sa mga items doon. Tumuloy na lang ako sa paglabas at kumaripas papuntang sakayan. Agad akong dumiretso sa isang malapit na simbahan at ikinwento sa pari ang nangyari. Sabi niya sa akin siguro raw pinakita lang ni San Miguel sa akin ang totoong wangis ng tindahang yon. Mukhang tama naman si Father kasi kumalma din naman ako matapos magdasal sa simbahan. Pero magtatanong pa rin ako sa inyo para makasigurado. Ano kaya talaga ang store na yun? Devil worshipper kaya yung may-ari kaya ganoon o baka mali lang ako? Ayoko rin kasing maging mapanghusga masyado. Hindi ko naman kasi pinangahasang tanungin yung may-ari ng store kasi nilamon na talaga ako ng kilabot. Anyway, hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Thanks for reading my short story. Sana po ay matulungan ninyo akong masagot ang gumugulo sa isip ko. At syempre, ang kasunod ng katatakutan ay kasiyahan. Dahil eto na po ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout sa Puerto Llano family, Ubugin family, Jen Marcelo, Sheila May Vista. Shoutout kay Marco, Nancy Mercado, J-Lo Pulubi, Del, Maricel at Miss Alaina. Basahin naman natin ngayon ang ilan sa magagandang comment mula kina Nel Atienza at Mami Masarap. Sabi ni Nel, good evening sa lahat ng mga listeners ng Sitio Bangungot at sa iyo po, Sir Jupiter Torres. Nakakamiss po ang tinig niyo at ang true stories na kapupulutan ng aral. Salamat po, Sir Jupiter, sa walang sawang paghahatid niyo po sa amin ng mga true story. Thank you very much, sir. Stay safe and good health. Ingat po lagi. At sa lahat ng bumubuo ng Sitio Bangungot, God bless po sa lahat. Sabi ni Mami Masarap mula sa kwentong pinamagatang Maria. Tingin ko po yung baryo nila Maria ay may sumpa. Kung ikaw ay matagumpay na mamahalin ng iyong kabiyak, ay hindi ka magiging aswang. Pero kung ikaw ay hindi mamahalin ng tama, ay magiging aswang. Pero mahal niyo naman po siya, kaso nga lang, nag-overthink po si Maria. Akala ko pagiging overthinker sa panahon ngayon lang. Dati pa pala. Mahal ka po ni Maria sobra, kaya nagawa niya sa bago mong pamilya.
Hintay ka din ata niya na tanggapin kung ano siya at explained sa'yo yung side niya. Kaso hindi mo pinakinggan dahil sa takot na pumangit siya. Minahal mo po siya sa ganda niya lang, di mo siya kayang mahalin sa pagiging pangit na anyo niya. Na ikaw din ang dahilan kung bakit nagbago ang kanyang anyo. God bless po, Sir Jupiter. Sa mga hindi nabanggit sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter, nagpapasalamat.